set up ulit ang camera ko. May sasabihin ako sa inyo. Seryoso to, guys. Alam nyo ba, noong una, nag-alaga ako ng 2012 to 2015 ng grandpa, Akong. Tapos nag-alaga ako ng 2015 to 2024, almost 9 years, grandpa uli. And nag-alaga ako ng 2 months only, grandpa uli. Sobrang bait ng 3 grandpa na yan. Nung una lang, masungit. Kasi nga, nagkukuhanan pa kami ng loob. Pero, pag nakuha mo yung loob, yun na, magtuloy-tuloy na. Doon ka na tatagal sa trabaho. And ito naman ngayon 'di ba 2 months only, nag-alaga ako ng grandpa sa Tucheng, pero namatay. Nagpunta ako sa tryout, 3 days only. Pero hindi ko gusto yung trabaho. 54 years old yung babae doon na aalagaan. So, sobrang bigat, hindi ko kinaya. And balita ko until now, hindi pa siya nakakahanap ng caretaker. So, nandito na ako ngayon. Magpo-14 days na sa Friday. Kasi, January 7 nandito ako. Alam niyo, ikakwento ko sa inyo sobrang bait ng ama. Dito, napaka-sweet. Yakapin mo lang, halikan mo lang, susunod siya sa agos. And dito ko napatunayan na hindi lahat ng matatanda dito sa Taiwan is masusungit. Grabe. And alam nyo ba, sa 9 years ko na alaga dati, iniisip ko na umalis na doon, pero naawa ako sa alaga ko. Because of the boss, yung mga employer ko. Iba kasi yung treatment nila sa akin eh. Dito lang ako sa alaga ko talaga. Nag-aano ako dito. Nag-aalala ako dito. So kaya tumagal din ako dito. Sa loob ng 9 years ko doon, hindi nila ako na-appreciate. Hindi ako na-appreciate ng mga employers ko. Pero nung namatay si grandpa, doon ko nalaman. Iyon. Kasi nga, in-interview sila ng broker ko. And sabi nila, mabait ako, pasensyosa, ganyan, hindi nagde-day off, ganyan, lahat. So, sa mga natatakot dyan, lalo na sa baguhan, sa mga natatakot na mag-alaga ng matatanda dito, sinasabi ko sa inyo, lambingin nyo lang sila. And sundin nyo lahat ng gusto nila. 100% magtatagal ka sa trabaho. Yun lang.